Isang magandang hapon po or magagabi na rin po sa bawat isa. Latest weather update po muli tayo. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe po para ma-update ko po kayo mamaya sa ating weather update. So patuloy pa rin po natin binabantayan ito nga pong active LPA na kung nakarang araw lamang po ay isang ganap pong bagyong Kabayan. And as of now, estimated pong layo nito itong active LPA or bagyong Kabayan na meron pong layong 1,620 kilometers east of southeastern Luzon po yan. At as of now, ang lakas po ng kanyang hangin ay pumapalo po sa 35 kilometers per hour pa northwestward po sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. So kung makikita po nyo, meron din tayo binabantayan na isang super typhoon dito naman po sa may bandang silangan. Medyo malayo po siya pero yung direction po nito, ito pong kulay dilaw po na yan na may bilog, yan po malayo naman po siya pero yung direction po ng kanyang bagyo ay dito po padirekta po sa ating Philippine Area of Responsibility. So tignan po nating mabuti yung pinakamata po na sinasabi natin bagyong Kabayan o ngayon nga po yung active LPA na lamang po ay posible pa rin po ito magbago or lumakas po muli dahil makikita nyo yung movement niya po pabalik po siya doon sa ating Philippine Area of Responsibility. And as of now, patuloy po natin yung binabantayan dahil posible po itong lumakas or bumalik ulit bilang isang bagyo. Ito naman po yung sinasabi natin na isang super typhoon dito naman po sa bandang silangan. International name po niya, MAL, na may lakas po na 110 kilometers per hour. So posible pong hatakin niya o palakasin niya yung nasa unahang bagyo po or ma-active LPA. At ito nga pong si bagyong Kabayan, yung tinutukoy po natin na active LPA na posible niya pong palakasin. So hindi pa rin po tayo pwedeng maging kampante hanggat meron po tayo na monitor na mga sama ng panahon sa looban po yan or sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So pinag-iingat din po tayo dahil apektado rin po tayo. Hypnosis din po natin, shear line at northeast monsoon sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. At ito na nga po yung perfect timing para maghanda tayo kahit sabihin na nating active LPA lamang to, posible pa rin itong maging isang ganap na bagyo within 24 to 48 hours dahil inoobserbahan pa rin po. Linisin na po natin yung mga lugar na bahain, especially po sa mababang lugar sa Metro Manila. Palagi ko po kayo nire-remind dyan in case po magkaroon tayo ng rainfall shower or mga localized thunderstorm kahit walang bagyo, ay posible pong magkaroon ng pagbabaha kapag hindi po natin natanggal yung mga nakabarang basura sa mga ester at mga kanal. Pinag-iingat din po yung nasa matataas na area na mga landslide prone area po kapag meron po tayong hypnosis ng patuloy at malakas na pag-uulan, maging kapag matsyag po tayo at maging handa sa banta po ng landslide sa matataas na lugar. So maging I am ready po tayo sa bawat posibilidad dahil never and ever po talaga natin mape-predict po ang galaw ng bagyo or ng panahon mga active LPA. Pabago-bago po yan. So on the best way po na gawin natin ngayon ay isipin natin talagang may bagyo para naghahanda tayo. Hindi po yung kung kailan merong malakas na bagyo, super typhoon, saka pa lang tayo magiging ready or maghahanda. Ngayon pa lamang po maghanda na dahil expect natin itong panahon nga po or itong buwan ng Nobyembre, posibleng pumasok po ang 5 hanggang 6 na bagyo bago matapos ang buwan ng Nobyembre. So dahil nasa rainy season tayo, expected po natin yan, magiging malamig po ang panahon natin sa paglipas lamang po ng ilang mga oras or ilang mga araw po. Kaya naman po patuloy ko kayong i-update at paalala po sa may mga lakad sa hapon at sa gabi, ugali magdala ng jacket, kapote, panlaban nga po sa ulan kung sakali magkaroon ng biglaang pag-uulan. Pakiusap ko po sa inyo, pa-like and subscribe po, pahit ng notification bell para ma-update ko kayo sa mga susunod na weather update. Maraming salamat po sa inyong lahat.